So, pinapabatid po ng samahang ito sa gawain ng Diyos na sa kanyang pag-alis, dalhin niya ang ating pagmamahal sa Kanya. Na yung pagmamahal na yun na hindi dapat mawala at atin siyang muling kapapanabikan sa kanyang muling pagbabalik. Sa bawat isang kapatid na umaalis, ay babaunan natin ang pag-ibig at sa kanya naman pagbabalik, siya naman ang may regalo na pasalubong ng pag-ibig din. So, sa madaling salita po, lahat po tayo na narito ay kinakasihan ng banal na Espiritu. At kapag tayo po ay kinasihan ng banal na Espiritu, ay magagawa po natin na paligayahin ang bawat isa. Amen! So sa kanya pong, bagamat siya ay medyo nahihirapan, bumitaw ng mga kataga na malalalim galing sa Diyos, ganun pa man ay alam pa rin po natin ang kanyang kahulugan, kung ano ang ibig niyang iparating sa atin. Amen! Iisa lamang po yun, pag-ibig, pag-ibig, wala nang iba, pag-ibig. Kaya man po, kahaba, kalawak, ang mga salita, iisa lang po ang patutunguhan niya, tayong lahat ay magmahalan. Sapagkat wala pong imposible sa taong nagmamahal. Para kay Sister Berna, gaano kahirap ang mag-asikaso sa asawang hindi makalakad ng isang paa at hindi maigalaw ang isang kamay, di ba? Tutok yan, dahil pag hindi siya tumutok, baka makita niya, nakabuwal na yung asawa niya. Purihin ang Diyos. Ganyan ang pag-ibig. Kahit ano man, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Kaya mapapatunayan kung talaga nag-iibigan sa panahon ng kahirapan. Panahon ng karamdaman, panahon ng pagdadalamhati. Diyan ninyo malalaman kung talagang tunay ang pag-ibig. Hindi na nga nila iniisip ang anak nila eh. Pagdating ng gabi, nandun na sila sa kwarto. Ano kaya ginagawa nila doon? Nagpapahinga. Sapagkat maghapon sila magkasama. Nagbibigayan ng lakas. Ang totoo, si Brother Billy, ayaw niyang mahirapan ng asawa niya, pero wala siyang magagawa, kaya kailangan niya magpaalalay. Amen! At sabi nga, ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwat. Kaya kung meron kang kailangan, sabi mo, kapatid, may kailangan ako. Baka meron ka ng kailangan ko. Ito ang kailangan ko, malaki nga lang. Ano ba yun? Ha? Malaki. Ano nga yun? Pera lang naman. Paano yan, kapatid? Wala din akong pera. Pero meron tayong mahihinga ng malaking pera. Lumapit tayo sa Ama, sa Diyos, na may-ari ng lahat ng bagay. Kaya huwag kayong maglihim sa isa't isa. Magtapat kayo, kapatid, nakagawa ko ng kasalanan. Napatingin ako sa isang babaeng maganda. Nakita ko siya, naglalakad, kumikending-kending pa. Patawarin nawa ako ng Diyos sapagkat ang aking mata ay nakatutok sa Kanya. Kasalanan ang tumitig sa isang babae na hindi mo man sinasadya, hindi mo nga gustong magkasala, pero naakit ka na. Kaya ingatan ang mga matang yan, mga kalalakihan. Kung may makita kayong magandang dalaga, Panginoon, ang ganda niya. Tama na ang isang tingin, huwag na sundan pa. Kapag kasama mo ang Diyos habang tumitingin, anak, tama na, isa lang ay okay na. Sapagkat ang mga tayo nilikha ng Diyos para makakita, ano ang sanhi? Ito ang natutunan ng lingkod noong siya ay nasa 3rd year high school pa. Makinig kayo, tunay nga ang mata ay nilikha, para siyempre makakita. Kaya huwag niyong itago yung matang yan kapag napatingin ka sa isang maganda at nagalit sa iyo, sabihin mo, pasensya na kasi maganda ka. Ano ang dahilan kung bakit nilikha ang mata? Para makakita kagandahan ng sanhi, kaya binigyan ka.
Kaya huwag kayong mahihiyang tumingin sa isang maganda. Subalit isang tingin lang ha. Huwag mong uubusin ang ganda niya. Para naman sa iba, pag nakita siya, isang tingin lang din. Ganon din naman sa mga kababaihan. Kapag nakakita ng gwapo, oh, ang gwapo niya, my God, ang gwapo niya. Patawad, Panginoon, kinilig ako. Nagkasala ka, pero alam mo yun at humingi ka agad kapag daka ng kapatawaran. Kapag alam mong ikay nagkakasala, huwag mo nang paabutin pa ng umaga. Ora mismo, humingi ka ng tawad, Panginoon, sorry. Sobra kasi ang gwapo eh. Sobra talaga. Natuto ba kayo? Kaya lagi ninyong isama ang Diyos. Para huwag niyo makalimutan ang mga aral niya. Dito ay ilan ang mag-asawa. Marami na. Purihin ang Diyos. Si Lola at si Lolo, uuwi na sa Cebu. Dadalhin nila ang Espiritu ng Diyos pag-uwi nila. Amen. Bagamat si Lolo di masyado makaunawa ng Tagalog ng abang lingkod, bahala ng Espiritu ng Diyos sapagkat pumapalakpak siya. Amen. Gusto ko lang pong magpasalamat kay Brother Bertie sapagkat alam ko po doon sa inyong kinaroroonan walang ganito. Pero ito po ang paliwanag dito. Hayaan na po natin ito. Ang Diyos po Espiritu at katotohanan. Ito'y representasyon lamang. Hindi po ito ang ating sinasamba. Pero sa banal na kasulatan na meron ding altar talaga. Ang mahalaga po ang ating puso at kalooban ay nandoon nakapasok ang Espiritu ng Diyos. Kaya wala pong naging hindrance, wala naging hadlang sa faith niya at sa faith ng isang lingkod na ito, sapagkat kami parehong lingkod. Wala pong naging hadlang, kami nagkaintindihan, sapagkat isa po ang aming dala, ang Espiritu ng Diyos na sinano nagsabi, anak, sasamahan kita kahit saan ka pumunta. Kaya kasama niya ang Diyos papunta dito sa gawain ito. Amen. Kaya kayo po na narito na medyo inaalon-alon pa, sige lang, sabihin mo sa alon, ang hina naman, pakilakasan nga. Habang umaalon ay nag-i-enjoy ka, sapagkat alam mo, kasama mo ang Diyos. Kaya huwag kayong iiyak sa mga problema. Harapin niyo yan. Nang buong tapang sabihin mo, bukas paggising ko, iba na naman ang problema ko. Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Amen. Sapagkat sa bawat problema na darating sa buhay nyo, may kalutasan yan. At sa bawat kalutasan yan, natutuwa ang Diyos. Amen. Ang taong may problemang hindi nalulutas, wala sa buhay niyang Diyos. Sapagkat ang naglulutas niyan o ang lumulutas niyan, hindi ikaw. Ang Diyos na kasama mo ang nagtuturo sa iyo ng gagawin mo para malutas ang problema mo. Kaya kayong lahat na narito, sige, sabihin niyo, ano pa ba ang gusto mo problema? Sige, lumapit kayong lahat para maubos na kayo. Purihin ang Diyos. Hindi ka tatatag kung walang pagsubok na darating sa buhay mo. At hindi mo malalaman na talagang mabuti ang Diyos kung walang pagsubok na yan, na sa bawat pagsubok ay tagumpay. Amen. Si Denise, ilang araw, nag-suffer sa lagnat, ubo, sipon. Ikaw kaya, na malaki na, may ubo at sipon. May hika pa. Hindi alam kung paano gagaling. Napunta na sa doktor. Umuwi. Ganun pa rin. Ano ang ginawa ng ina? Itinakbo dun sa lingkod.
Ano sabi ng lingkod? Hello, baby. I love you. I love you. Humalakak ang sanggol at umuwing magaling ang sanggol.